6:00 ng umaga ay abala ako sa pagluluto ng umagan. Pinilit ko pa si Manang na ako na ang magluluto, gusto ko kasing handaan si Mom, kahit alam kong malabong kausapin niya ako. Matapos ang kaganapan sa opisina ni Tito Alex, ay buong maghapon lang akong nagkulong sa aking kwarto. Kumuha na rin ako ng bagong bulaklak, para ilagay sa maliit na vase. Bitbit ko na ang tray habang patungo sa kwarto nila Mommy. Nang makarating ako, huminga ako ng malalim at 3 beses kumatok, ngunit wala pa rin nagbubukas ng pinto. Mommy, handa na po ang agahan nyo. Napahinga ako ng malalim, at napagdesisyonan ko na umalis na lang. Malungkot akong bumalik sa kusina, kita ko pa ang pagsunod ng tingin sa akin ni Manang Mila. Ina, ikaw na ang mag-akyat ng breakfast ni Ma'am Karina. Utos ni Manang. Aakyat na po ako. Ani ko, hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng pagkahilo. Kumain ka na muna ng agahan, ani Manang. Maliligaw po muna ako. Tumango naman ito. Patinding patindi ang aking pagkahilo. Kaya mas minadali kong makarating sa kwarto. Pero sa kasamaang palad ay hamarang ang babaeng ito. Gaano ba kakapal ang pagmumukha-muha? Tinulak ako nito, ngunit hindi naman ganun kalakas, pero dahil nga nahihilo ako ay agad akong napaupo. Ha? Anong ina-acting mo dyan? Gusto mong makita nilang inaapi kita? Gusto ko siyang sigawan na siya ang tunay na best actress, lalo na kapag kaharap nito si Tito Alex. Hindi ko ito pinansin, at mabilis na tumayo. Para tumungo sa aking kwarto. Bakit mo ako tinatalikuran? Kinakausap pa kita. Hindi ko na napigilan ang inis, kaya natulak ko ito. Pero hindi ko alam bakit kailangan niyang humiga pa sa sahig at maginarte. Ang sakit-sakit na ng ulo ko, nakikisabay pa siya. Pwede ba tigilan mo ako, Mia? Anong nangyayari rito? Gulat ako nang makita si Mommy. Anong? Tita Karina, hindi ko alam kung bakit niya ako kailangan saktan, was just asking where Apollo was. Dahil sila ang magkasama kahapon. Pag-iinarte nito, umiiyak na wala namang luhang lumalabas. Bumakas ang galit sa mukha ni Mommy, dahil na rin siguro sa nalaman nitong magkasama kami ni Apollo. Mommy, sa pangalawang pagkakataon ay dumapong muli ang kanyang palad sa aking mukha. Nagunahang tumulo ang aking mga luha. Hindi dahil anak kita ay kukonsintihin kita sa pananakit mo kay Mia Bella, at talagang nagsasama pa kayo ni Apollo. Parang aatakihin na naman ito dahil sa sobrang galit. Tita Karina, are you okay? Agad din akong napatingin kay Mommy, nang mapahawak ito sa kanyang noo. Let's go, tita. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto nyo. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ako sa pag-iyak, hindi ko maintindihan si Mommy, bakit hindi niya ako magawang pakinggan. Hi, kamusta? Ani Pia, maliit akong ngumiti. I'm good. Talaga, pero bakit ang putla mo ata? Nagulat ako nang ilagay nito ang kamay sa aking noo. Medyo mainit ka, bakit ka pa pumasok? Hindi lang siguro ako nakakain ng breakfast. Nakita ko naman ang kanyang pagirap. Alam mong breakfast ang pinaka-importante sa lahat, kaya dapat kumakain ka. Sandali, bibili lang ako ng makakain mo sa cafeteria. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sandali, wag na. Nakakahiya naman. Sus, wag kang mahiya, di ba nga friends na tayo girl? Unti-unti akong napatango. Nang makaalis ito ay napangiti ako. Ngunit mabilis iyon nawala, nang mapatingin ako sa upuan, kung saan kanina nakaupo si Pia. Dahil ito ang dating pwesto ni Lina. Hindi ko na rin siya classmate dahil sa pagpapalipat nito ng kanyang schedule. Si Iggy, hindi ko pa siya nakikita ngayong araw. 2 araw na ang lumipas, patuloy pa rin ako sa paghahanda ng almusal ni Mom, ngunit hindi pa rin ako nito pinapansin, at pinapayagang pumasok sa kanilang kwarto. Hindi ko naman ito pwedeng pilitin, dahil kailangan ni Mommy ang pahinga. Si Tito Alex naman ay abala sa kanyang kumpanya. At ganun din si Apollo. Pero kahit ganun ay hindi nito nakakalimutan puntahan ako sa kwarto, at tanungin kung kamusta ang naging araw ko. Si Mia Bella naman ay umuwi muna sa kanilang bahay, dahil uuwi rin ang kanyang parents. Clara, kunot-noo kong natano si Pia, habang tumatakbo papalapit sa akin. Pansin ko rin ang iilan lang na mga estudyanteng nakatambay. Clara, may masamang balita. Agad na dinunggol ng kaba ang aking dibdib. Ano yun? Halika, sumama ka sakin. Hanggang makarating kami sa hallway, kung saan makikita ang malaking bulletin board,
Ganon na lang ang panlalamig ng aking katawan, nang makita ang mga larawan, nakuha sa video namin ni Apollo, sa aming mga pribadong katawan ay naka-blurred iyon. Ngunit malinaw na malinaw ang aming mukha ni Apollo, kung paano ako nito halikan sa labi, sa aking leeg. Ang akala ko tahimik lang itong si Clara. Oo nga sayang ang ganda, ang tahimik naman niya pero malandi rin pala. Ano na lang ang mararamdaman ni Mia Bella, hindi ba fiancé niya si Apollo? Oo, kaya siguro ilang araw nang hindi pumapasok. Nakakahiya, paano niya naakit si Apollo, at sa Dean office pa nila nagawa ang ganito. Halo-halo nilang bulungan na malinaw pa rin sa aking pandinig. Bakit kailangang umabot sa ganito? Tuluyang hindi ko na napigilan pa ang aking luha. Habang nakikita ang mga pandidiri nilang reaksyon. Nandito ang babaeng malandi na ito. Sigaw ng kung sino. Kasing kapal ng kahoy ang pagmumukha mo. Nagawa mo pa talagang pumasok. Tumatawa nitong Saad, dun ko sila nakilala. Sila ang mga alip-ores ni Mia Bella. Nakakadiri ka, pinatulan mo ang stepbrother mo. Mang-aagaw. Hinablot nito ang aking buhok. Agad akong napasigaw sa sakit. Bulong ko nang masipa nila ang aking tiyan. Habang ang isa ay panay ang sabunot sa akin. Hanggang sa may dumagan sa aking tiyan, at paulit-ulit akong sinampal. Tama na, pakiusap ko, kahit anong laban ko ay hindi ko sila mapigilan, dahil tatlo silang bumubugbog sa akin. Hanggang sa umikot na ang aking paningin. Tumigil kayo, rinig kong sigaw ng boses ng lalaki. Hindi ko na maidilat ang aking mata, dahil tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako dahil sa naramdamang basa sa aking noo. Natulala ako nang bumungad sa akin ang mukha ni Iggy. Dahan-dahan akong nagmulat. Mas lalo ko pang iminulat ng mabuti ang aking mata, para tuluyang lumino ang aking paningin. Hindi nga ako nananaginip, si Iggy ang nasa harapan ko ngayon. Mabilis akong napaupo, mabilis akong nakaramdam ng ginaw, at parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nang makitang nakapanloob lamang ako, agad kong hinila ang kumot, at binalot ng mabuti ang aking katawan. Nakita kong naka-undergarments lamang ako. Anong ginagawa ko rito, bakit nandito ako? Naiiyak kong Saad. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawa sa'yo, pinalitan lang kita ng damit dahil basang-basa ka. Kumunot ang aking noo. Nang mawalan ka ng malay, ay binuhusan ka nila. At dinala mo ako rito, bakit? Agad itong umiwas at tumayo para lumabas. Sandali Iggy, niligtas mo ba ako? Kung ganun maraming salamat, dahil hindi mo pa rin nalilimutan ang pagkakaibigan natin. Rinig ko ang malalim nitong paghinga. Kukunin ko lang ang uniform mo, iyon lang ang kanyang sinabi, at umalis na. Nagulat pa ako nang malakas nitong isinara ang pinto. Agad kong kinuha ang aking bag, at kinuha ang aking telepono na nakailang vibrate na. Nanlaki ang aking mata, nang makita kung gaano karami ang kanyang tawag at text sa akin. Sasakit lang ang ulo ko kung babasahin ko itong lahat. Ang iba ay paulit-ulit lang ang message. Kaya ako na lang ang tatawag sa kanya. Nakakaisang ring pa lang nang agad niya itong sinagot. Nasaan ka Clara? Apollo, nag-aalala ako, kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot. Nasaan ka? Nakauwi ka na ba sa bahay? Pagtingin sa relos ay 1:00 na pala ng hapon. Tuwing Friday kasi ay 12 PM ang uwi ko. Hey love, Anandi, ito na ang mga damit mo. Agad kong tinakpan ang speaker ng phone. Ilang ulit akong nananalangin na hindi iyon narinig ni Apollo. Clara, where are you? Madiin nitong Saad. Wala na akong kawala, mukhang narinig na niya ang boses ni Iggy. Sino ang kausap mo? Tanong nito. Wala, at pinatayan ko na nang tawag si Apollo. Alam kong lalo itong magagalit, pero mas mabuting sakin lang siya magalit, huwag na kay Iggy, dahil malaking gulo ang mangyayari. Pagtapos mong magbihis, kumain ka muna. Hindi, maagap kong sagot, na siyang ikinagulat nito. Hindi na, uuwi na ako. Maraming salamat na lang. At dumiretso sa bathroom. Mabilis akong nagbihis, gusto ko na rin umalis kaagad. Dahil may ilang na akong nararamdaman kay Iggy, lalo na ang malamlam nitong tingin sa akin. Alam kong nais niyang makapag-usap kami, subalit gusto kong nasa tamang oras, at panahon kami mag-usap, hindi sa ganitong sitwasyon. Matapos noon ay maayos kong itinupi ang kumot. At lumabas na. Nanatili pa rin ito sa kanyang kinatatayuan, habang sinusundan ako ng tingin.
Minadali ko rin ang pagsusuot ng sapatos. Maraming salamat talaga, siguro sa susunod na lamang tayo makapag-usap ng maayos. Maliit akong ngumiti sa kanya. Kinuha ko na ang bag, at akmang aalis, nang bigla na lang niya akong hinablot sa braso. Ganon na lang ba para sa'yo kadaling itaboy ako, gusto lang naman kitang makausap, makasama. Sobra kitang namiss, alam mo ba yon? Gusto ko lang na kumain ka muna bago umalis, pero hindi mo pa rin ako pinagbigyan. Itinulak niya ako ng malakas sa kama. Galit ka sakin, hindi ko naman yun kasalanan, biktima lang din ako sa ginawang pagsisinungaling ni Lina. Galit na galit ako sa kanya, pero mas galit na galit ako ngayon sa mahal mong Apollo. Hindi dapat siya ang nasa larawan na yun, ako dapat ang kasama mo sa larawan na yun, Clara, sigaw nito. Iggy, tumigil ka na, tumigil. Hindi uso sa akin ang tumigil, alam mo ba na halos mabaliw ako, tuwing nakikita ko kayong magkasama ng kapatid mong si Apollo. Hindi ko siya kapatid. Tumawa naman ito ng tumawa. Pero iyon ang tingin ng mga tao. Bawat lakad nyo ay kasama nyo ako. Minsan nga gusto ko na kayo pasukin sa kondo. Iniisip ko pa lang na may ginagawa kayong milagro, ay parang masisiraan na ako ng bait. Nakaramdam ako ng takot at pag-alala para kay Iggy. Parang hindi na normal ang kanyang kinikilos. Bigla itong umibabaw sa akin, at hinawakan ng mahigpit ang aking magkabilang kamay. Mukhang imposible na ang hangad kong mapasa akin ka, kaya kahit ang katawan mo na lang ang makuha ko. Nangilabot ako ng husto sa mga salitang binibitiwan nito. Hindi ko akalain na darating ang panahon na magiging ganito si Iggy. Ang gentleman kong kaibigan, mabait at masiyahin, ngayon ay wala na ang lahat, dahil ba ito sa akin? Kasalanan ko ba kung bakit siya nagbago? Pakiusap, tumigil ka na Iggy. Ngunit mas lalong naging agresibo ito, at pinunit ang aking uniforme. Please tumigil ka. Patuloy lang ito sa paghalik sa aking leeg, mas lalo akong nagpupumiglas ng pababa na ng pababa ang kanyang halik. Natigil ako sa pagpupumiglas. Nang sampelan ako nito ng malakas, agad akong nakaramdam ng hilo, tumunog ng malakas ang aking tenga. Agad na bumalik sa aking alaala, noong panahon na muntika na akong pagsamantalahan ng tatlong kalalakihan, ang paghalik ni Iggy sa akin, ang malakas na pagsampal at mahigpit niyang hawak sa akin. Ang paulit-ulit kong pagsigaw, para makahingi ng tulong. Lahat ng iyon ay nangyayaring muli sa akin. Mas hihigitan ko pa ang mga ginagawa sa iyo ni Apollo. Sabay halakhak nito, hindi ko na magawang lumaban. Napapagod na akong humingi ng tulong, na mukhang imposible na may makakita sa amin. Tulala lang akong nakatingin sa bintana. Nakatingin sa ulap, nagdarasal pa rin na may himalang tumulong sa akin. Malakas na bumukas ang pintuan ng kwarto ni Iggy. Natigilan ito, at gulat na tumambad sa kanya, ang galit na mukha ni Apollo. Parang biglang tinubuan ng sungay si Apollo, nang mabutan ang nangyayari sa loob ng kwarto. Nakapatong si Iggy, habang wala nang saplot ang pangitaas na parte ni Clara. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi naman ito napigilan ang paglandas ng kanyang luha. Hinaltak niya si Iggy paalis sa ibabaw ni Clara, na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Ina ka, tatapusin kita. Walang tigil ang pagsuntok na natatanggap nito mula kay Apollo. Napupuno na rin ng dugo ang buong mukha ni Iggy, hanggang sa lupaypay itong humandusay, basag na rin ang mukha na naliligo na ngayon sa dugo. Hindi pa ako tapos, sabay bunot ng armas ni Apollo. Dahan-daang itinaas ni Iggy ang kanyang dalawang kamay, nakikiusap na huwag itong kitilin. Gusto pa kitang parusahan ng doble, triple at maraming beses, pero hindi ako makapaghintay na makitang mawalan ka ng buhay. Katakot-takot na saad ni Apollo. Itinutok nito ang armas sa panga ni Iggy, handa na nitong kalabitin ang armas nang sambitin ni Clara ang pangalan ni Apollo. Napalingon si Apollo, at nakatingin na sa kanya si Clara. Ipinapahiwatig nito na huwag tapusin si Iggy. Huminga ng malalim si Apollo, at masamang tumingin kay Iggy, na ngayon ay nakayuko. Napasigaw ito sa inis at inihampas ang armas sa ulo nito. Na ngayon ay nawalan na ng malay si Iggy. Dali-daling tumakbo papalapit si Apollo kay Clara. Mas lalo itong nanlumo nang makita ang punit-punit na uniforme ni Clara. Agad nitong hinubad ang jacket at isinuot rito. Patawarin mo ako love, I'm sorry. Umiiyak na saad ni Apollo.
Hinawakan ni Clara sa mukha ito, at maliit na ngumiti. Hanggang sa mapapikit na ito. Natarante si Apollo nang makita ang pagdaloy ng maraming dugo sa hita ni Clara. Natarante nitong binuhat si Clara, at nagmamadaling dinala sa hospital. Agad itong napatayo nang lumabas ang doktora. "How is she, Doc? Pwede na ho kayong pumasok, sir." Napahinga ito ng malalim. Natatakot si Apollo, hindi nito kakayanin kung anong magiging lagay ni Clara. "Miss Clara is pregnant." Ganon na lang ang gulat ni Apollo, habang nakatulala sa doktora. "What? Anong sinabi mo? 4 weeks pregnant po si Miss Clara. At muntikan na hong mawala ang bata, dahil sa mga natamong pambubugbog at stress." Nagtatakang napatingin si Apollo sa doktora. "Anong pambubugbog ang sinasabi mo, doktora? Ilang pasa ang nakita namin sa kanyang tiyan at tagiliran, putok rin ang magkabila niyang labi, at may mga kalmat rin siya sa leeg. Hindi lang yun, nagkaroon din ho siya ng bukol sa kanyang ulo. Ngunit huwag na po kayong mag-alala, sir, dahil nasa maayos na ho ang lagay ni Miss Clara, malakas din ang kapit ng kanyang baby, kaya magpasalamat tayo sa Panginoon." Nakahinga kahit papano si Apollo, ngunit hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit. Muntik nang mawala ang kanilang anak. "Don't tell them that Clara is pregnant. Ako lang muna ang dapat nakakaalam, understand? Madiin kung saad." "Masusunod po, Sir Villamor." Ilang minuto ang lumipas nang dumating ang ina ni Clara, kasama nito ang ama ni Apollo. "Anong nangyari? Anong nangyari kay Clara?" ani Karina, agad itong napatikip sa kanyang bibig, nang makita ang itsura ng kanyang anak. Dali-daling lumapit si Karina, habang bumubuhos ang kanyang mga luha. "Diyos ko, anak ko." Hinaplos nito ng marahan ang mukha ni Clara, na ngayon ay pulang-pula, may mga pasa naman ang gilid ng kanyang labi. "Darling, calm down." Mahinang saad ni Alex. "Anong nangyari sa anak ko?" "Apollo, sumagot ka." Si Iggy Miranda, tinangka nitong halayin si Clara, nakuyam ni Apollo ang kamay nang sabihin ang salitang halayin, hanggang ngayon ay kumukulo ang kanyang dugo sa galit. Gustong-gusto niyang tapusin si Iggy Miranda. "Ano, si Iggy Miranda? Paano niya ito nagawa sa aking anak? Ang pagkakaalam ko ay matalik silang magkaibigan." "Oh God!" Agad na nagpakuha ng tubig si Alex, dahil mukhang hihimatayin si Karina. Bakit nangyari na naman sa kanya ito? Nasa isang madilim na reha si Iggy, habang nakayuko ito. Puno rin ng bandage ang kanyang mukha, dahil sa natamo nitong pambubugbog ni Apollo. "Iggy Miranda, may bisita ka," ani ng pulis, at pilit itong hinila patayo, dahil parang walang narinig ito. "Bilis!" sigaw ng pulis. Nanatiling nakayuko ito. "Anak!" Dun lang ito nag-angat ng tingin, nang marinig ang boses ng kanyang ina. "Diyos ko, bakit ganyan ang iyong mukha?" Hindi naman ito sumagot. "Maupo ka." Seryosong saad ng kanyang ama, habang matiim sa kanyang nakatingin. "Gusto kong dagdagan ang sugat mo sa mukha." Gigil na saad ni Mr. Miranda. "Honey, huminahon ka. Nakikita mo ba ang itsura ng ating anak? Iyan pa ang iniisip mo. Hindi mo ba naisip ang ginawa ng anak mo kay Clara Alvarez?" Agad na natahimik si Mrs. Miranda. "Iggy anak, bakit mo yon nagawa kay Clara? Hindi ba kaibigan mo siya?" Mahinahong saad ng kanyang ina. Nagulat ang mag-asawa nang bigla na lang itong umiiyak. "Anak," bakas ang awa ng kanyang ina. "Patawad po." Patuloy ito sa pag-iyak. "Hindi ko matanggap na may iba nang minamahal si Clara. Alam niyo po, ma'am, kung gaano ko siya kamahal. Nadala lang ako ng galit ko. Hindi mo ba inisip kung anong kakahantungan ang ginawa mo? Pwede kang makulong habang buhay. Pwede nilang pabagsakin ang ating mga negosyo. Hindi mo kilala ang pamilyang Villamor, lalo na ang anak ni Alex na si Apollo Villamor. Hindi ko na nga mabilang ang mga pinabagsak niyang negosyante. Honey, hindi naman siguro nila gagawin yun, kilala ko si Alex, mabait siya." Ani Mrs. Miranda. "Pero hindi mo kilala ang halimaw niyang anak, kaya niyang gawin ang lahat sa isang pitik." Nakaramdam ng takot si Mrs. Miranda. "Dad, kakausapin ko si Apollo, handa akong magpakulong, huwag lang niya galawin ang ating mga negosyo." Hindi ako papayag na makulong ka, anak. Pwede naman natin kausapin si Clara, alam kong hindi rin siya papayag na makulong ka, naging magkaibigan din kayo." Napayuko na lang muli si Iggy, hindi mawala sa isip nito kung paano umiyak,
At paulit-ulit na humingi ng tulong si Clara.